Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Betrayal Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Lumaki akong komportable ang buhay. Merong magandang trabaho ang aking ama kaya naman naibibigay niya ang mga pangangailangan ng buong pamilya. At ang isa pang dahilan kung bakit niya nagagawa ito ay dahil ako ay nag-iisang anak din. Lahat ng nais kong gawin, bilhin, kainin ay nakukuha ko kaya naman kontento na ako sa ganitong buhay. Dahil hindi ako nakaranas ng hirap, lumaki din akong dumepende. Hindi din ako pinilit ng mga magulang ko na paghirapan ang kumita dahil lagi akong nabuhay sa hingi. Nakakahiyamang aminin pero ako ay naging inutil. Maging sa pag-aaral, alam ko na kahit ako ay bumagsak, makakapag-aral pa din ako ulit. Akala ko, ang buhay ko ay panghabang buhay na magiging madali. Panghabang buhay na hindi ako magkakandakuba na kumita ng pera. Ngunit nagkamali ako at nagsimula ito nung biglaang pumanaw ang aking ama dahil inatake sa puso. At kahit na pumanaw si Papa, meron siyang naiwang bahay para sa amin at pera mula sa insurance. Nung nangyari ito, kakatapos ko lang noon sa kolehiyo. Wala din akong trabaho at tamang-tama din ang binigay sa akin ni Mama na pera at ang tanging naisip ko lamang ay ang magnegosyo. Walang alam sa negosyo, hindi alam kung saan magsisimula, kaya ang tanging pumasok lamang sa isip ko ay ang pag-franchise. Kilala na, madaling i-set up, may training din ang mga empleyado at para bang wala na akong gagawin maliban lamang na i-monitor ito. Sa isip ko, madali lamang ito, hindi pa rin ako mahihirapan. Ngunit akala ko ito ay magiging madali pero hindi din pala. Kahit na nasabing franchise, hindi ito ganoon kalakas na iniisip ko na babalik kaagad ang pera dahil sapat lamang ang kinikita nito, pambayad ng upa sa pwesto, mga bills at sa mga sahod ng empleyado. Hindi naman ito sobrang nalulugi. Pero minsan, kailangan kong maglabas-labas ng kaunti ng bagong puhunan para mapagpatuloy ito. At dahil nabubuhay at kasya pa sa amin ang salapi para sa aming mag-ina, hindi ako nabahala. Lalo na meron pa kaming salaping na itatabi. Marahil isa itong dahilan kung bakit wala akong motibasyon na higitan ang meron kami. Nakakahiyaman ulit aminin, pero mas umiiral sa akin ang katamaran at ang nakasanayang, okay na yan. Bahala na. Hanggang isang araw, habang kasama ko ang aking kaibigan sa bar, may nakilala akong babae. Nagtatrabaho siya doon. Hindi ko mapigilan na mapahanga sa kanyang kagandahan. Kaya naman, hindi ko mapigilan ang sarili ko na magpabalik-balik doon. At kalaunan, naging malapit kami sa isa't isa. Base sa kwento niya, siya ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Ulila na siya sa ina, at ang kanyang ama naman ay may karamdaman. Hindi ko mapigilan na maihalin tulad ko ang sarili ko sa kanya dahil halos ganoon din ang aking sitwasyon. Ang pagkakaiba lang ay ako ay nakakaangat sa kanya. Si Mama ay wala din namang trabaho at umaasa lamang sa kita ng negosyong pinasok ko. At dahil labis na awa ang naramdaman ko sa babaeng nakilala ko sa bar, madali din para sa akin na magbigay ako ng tulong sa kanya. Hindi nagtagal kami ay naging magkarelasyon. Numasandaling iyon ako na ata ang pinakamaswerte na nilalang dahil nabighani ako sa isang magandang binibini. Malambing, maasikaso at mapagmahal na tila ba wala na akong ibang hahanapin pa. Hindi ko rin maitatanggi na magaling din siya sa kama. Kumbaga, nakuha niya ang kiliti ko kaya madali sa akin na ibigay lahat ang kanyang nais o hiling. Ngunit habang ako ay bulag sa nasabing relasyong ito, hindi ko na napapansin na ang paggastos ko sa aking nobya ay kapalit na unti-unti nang nalulugi ang aking negosyo. Sa loob ng mahigit 1 taong kaming magkarelasyon, mabilis ding naubos ang aming salapi. Nung wala na akong salapi, siya namang biglang naglaho ang aking nobyo. Sa pagkawala niyang iyon, dito ko din napagtanto na hindi pala iyon ang kanyang tunay na pangalan. Ibang pangalan ang gamit niya. At ako ay sobrang hangal dahil nagpadala ako sa mabulaklak na dila niya.
Sinamantala niya ang kahinaan ko upang madali akong maawa o hindi makatiis sa kanyang konting kibot na kailangan niya ng pera, tulong sa kanyang pamilya o nais na hiling, hindi ko ito tinatanggihan. Isa akong malaking talunan, nagpauto sa isang babaeng mapagpanggap lamang. Hindi lamang iyan, pati ang negosyong nag-iisang iniwan para sa amin ni Mama ay tuluyan ng nalugi at nagsara. Dito ko rin naisip na wala akong alam sa buhay, kaya mas lalo akong nawala ng gana. Ang masaklapan nito, sa kabila ng mga katangahan ko, hindi man lang si Mama nagalit sa akin. Hindi ako sinisi. Napakiramdam ko na ang tingin niya sa akin ay isa akong walang silbi, isang talunan, isang mangmang na nilalang at ito ang hindi ko matanggap para sa sarili ko. Nagsimula na akong magalit sa mundo. Isinisi ko ang lahat na nangyari sa amin sa iba. Ang galit na ito na nagpawala na ng tuluyan ng aking gana sa buhay. Tuluyan na kaming lumubog sa buhay. Walang-wala na kaming pera, kaya kailangan kong magtrabaho. At tila ba ang malas ay patuloy na nananalatay sa aking katawan dahil sa mga kumpanyang inaplayan ko, wala ni isa ang nais na kunin akong empleyado. Kaya naman pinatos ko na ang trabahong pagiging waiter. Wala pang isang buwan ang nakakalipas matapos kong magsimulang magtrabaho dito. May napansin ako na katrabaho ko na nagpapakita ng mayroong interes sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, nawalan na ako ng tiwala sa mga babae, kaya naman ang nasa isip ko, fling-fling lang. Hanggang sa naging kami, pero wala pa din akong nararamdaman sa kanya. Sa isip ko, pinagbibigyan ko lamang si Regine. Nakita ko namang siya ay mabait na tao, pero hindi pa din ako kumbinsido. Sa relasyon namin, wala pa sigurong isang buwan, inaya ko na siyang makipag-live-in dahil din ang aking ina ay nagkasakit na kailangan kong may katulong. Nung nalugi ang negosyo, doon ako nagdesisyong subukin ang pagiging OFW. Lalo na ngayon, may maiiwanan na ako kay Mama. Pwede na akong umalis dahil sa Pilipinas batid kong walang pagbabago, na kahit waiter ang trabaho sa ibang bansa, mas malaki pa din ang sahod nito kumpara sa Pilipinas. Matagal ko na itong balak at tamang-tama ang pagtawag sa akin ng agency at nakilala si Regine. Kaya naman sinunggaban ko na ito kaagad. Ngunit wala pang 2 buwan mula noong ako ay umalis ng bansa, ang aking ina ay namatay sa isang karamdaman na labis kong dinibdib dahil hindi ko nakayanan ang gasto sa kanyang pagpapagamot. Na nawala siya na iniisip ko na bakit ba siya nagkaroon ng isang inutil at talunang anak na mas lalong nagpalala ng galit ko at nagpawalang gana sa mundo. Nung pumanaw ang aking ina, hindi ko kinontak si Regine pero pinayagan ko siyang tumira sa bahay at ang iniisip ko ay magtrabaho lamang ng magtrabaho para maiba ang aking atensyon. At makalipas na ang 2 taon kong kontrata, ang 2 taong lumipas na iyon ang pinakamasaklap na karanasan ng aking buhay. Nalugi sa negosyo, niloko ng babae at ngayon nag-iisa na ng tuluyan. Kasabayan nito, bumalik ako sa bansa at nung pagbalik ko, mayroon ng batang kasama sa bahay si Regine. Kaninong bata iyan? Tanong ko. Sa'yo, ikaw ang ama ng bata. Bigla niyang sagot. Nung marinig ko iyon, may kaunting saya akong naramdaman sa sarili ko. May kaunting gana. Naisip ko na palagi akong uuwi ng Pilipinas para makasama ng matagal ang anak ko. At naisip ko na habaan pa ng ilang araw ang aking bakasyon bago ako mangibang bansa muli. Ngunit, nung ako ay nakipag-inuman sa isa kong kapitbahay na kaibigan ko, meron akong narinig na hindi ko inaasahan. Pre, hindi ko maiwasang magtaka. Sambit nito. Magtaka? Saan? Tanong ko. Kasi pre, yung bata, hindi naman sa pag-aano. Parang hindi naman sa'yo yan. Sagot nito. Ha? Anong pinagsasabi mo? Pagtataka kong tanong. Kasi si Regine, nakita lang namin isang araw. May bata ng dalang inuwi. Sambit nito. Ano? Niloloko din ako ni Regine? Naging talunan na naman ako? Nagmukhang tanga? Sa isip-isip ko. Pag uwi ko sa bahay, lahat ng amor ko sa bata nawala. Yung akala ko na lukso ng dugo, nawala.
Yung sa tingin ko, kamukha ko, nawala. Hindi ko siya anak. Oo, tama. Hindi ko siya anak. 2 taon akong nawala. Malay ko bang nabuntis siya ng ibang lalaki. Hindi ako makapaniwalang ginawa na naman akong tanga ng isang babae. Akala ko na mabait yun, pero nasa loob pala ang kulo. Kaya naman nung gabing ding iyon, tinanong ko si Regine. Kaninong anak yan? Ako ba ang tatay niyan? Pagalit kong tanong. Sambit ni Regine. Sabi ko na huminto siya. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Alam ko na hindi ko anak yung bata. Alam ko na ang sagot. Hindi ko na kailangan intayin ang sagot niya. Kaya naman umalis ako nung gabing iyon at sa motel nagpalipas ng gabi. Meron pa sana akong ilang linggo bago bumalik sa ibang bansa, pero mas pinili ko nang umalis kaagad. Hindi na ako nagpaalam kay Regine sa bahay. Magmula noon, madalang akong umuwi ng bansa. Pero nagpapadala pa din ako ng pera kay Regine at para sa bata. Marahil, isa nga talaga akong tanga o hindi kaya nangingibabaw ang awa. Mga bagay na iniisip ko para konsintihin ang mga kilos ko. At kapag uuwi naman ako ng Pilipinas, ang pagkakakilala ng bata, ako ang ama niya. Pero kada uwi ko, hindi ko pinapakita na interesado ako o may amor ako sa bata. Ganito lumipas ang mga taon. Hanggang sa hindi ko na namalayan na 15 taon na ang nakaraan. Sa panahong ito napansin ko na yung bata na papabilang sa maling barkada. Nais kong makialam, pero sa mga taong hindi ako nagpakita ng interes sa buhay ng bata. Kaya naman, hinayaan ko lamang ito. Ngunit isang gabi, habang kami ay kumakain ng hapunan na nagkataon na magkasabay kumain, hindi ko na natiis at napigilan na magsalita. Michelle? Mamili ka ng barkada, sambit ko. Tapos, itinoon ang atensyon ko kay Regine. Bakit hindi mo ginagabayan ng maayos yung bata? Napapariwara. Kung sa bagay, kung ano ang ina ganoon din ang anak. Sabi ko kay Regine. Bigla akong nagulat dahil ibinagsak ni Michelle ang kutsara sa mesa. Clank! Bakit ka ganyan? Bakit ganyan ang trato mo kay mama? At kailan ka pa naging ama sa akin? Pasigaw niyang sagot. Ba't ka nagtataas ng boses? Sagot ko. Matagal na ako nagtataka kung bakit ganito ang trato mo sa akin. Nung una dahil akala ko hindi mo ako tunay na anak. Pero dahil gusto kong makasiguro, nagpa-DNA test ako. At dito na ako nagtataka sa trato mo sa akin dahil lumabas na ikaw ang tunay kong ama. Pero ang mas lalo kong hindi maintindihan ay ang masama mong trato kay mama na lumabas. Hindi siya ang tunay kong ina. Maatim ko pa yung trato mo sa akin, pero yung trato mo kay mama na inalagaan ang anak mo kahit hindi niya tunay na anak, pinatunayan mo lang sa akin na tunay nga na isa kang walang kwentang tao, wika niya. Nagulantang ako sa kanyang revelasyon at kitang-kita sa ekspresyon ko na hindi ako naniniwala. At biglang tumayo si Michelle at may kinuha at maya-maya pa, inilagay niya sa harap ko ang DNA test result. Oh, tingnan nyo ng mabuti at pag-isipan nyo ng mabuti ang lahat ng masamang trato nyo kay mama. Sambit niya at biglang alis. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko napigilang mapaluha. Dahil dito ko napagtanto na isa nga akong tunay at nag-iisang talunan. Ito ang aking pag-uugali at pagkatao. Ngayon ko lang napagtanto na nangyari lahat sa akin ito ay dahil ako din ang gumawa nito sa sarili ko. At sa pagkakataong ito, hindi ibang bagay o tao ang dapat kong isisi sa pagkakamali ko, kundi akin lamang. At dahil masyado kong inatupag ang galit at pagkawalang bahala, hindi ko napansin ang tunay na busilak na puso ni Regine. Na sa dinami-dami ng taon ko siyang iniwan, ay nandiyan siya at hindi umalis sa tabi ko. Natuklasan ko ang katotohanan na ang nanay ni Michelle ay galing sa una kong nobya na nakilala ko sa bar na humigop lahat ng aking pera. Dito niya kinontak si Regine at ibinigay niya ang bata sa kanya dahil ayaw niyang akuin ang responsibilidad. Nung gabing kinompronta ko si Regine, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Magmula ng araw na iyon, lumuhod at humingi ako ng patawad
Sa lahat ng kahangalan at kamalian ko kay Regine, na sa kabila ng lahat, hindi niya ako iniwan. Na sa kabila ng lahat, minahal niya ako at inalagaan niya ang batang kahit alam niyang hindi niya kadugo. At inayos ko din ang relasyon ko kay Michelle na napakaraming taon ang aking sinayang at binaliwala, pero sisikapin kong maging mabuting ama at asawa kay Regine. Nababaguhin ang aking pananaw at pag-uugali para sa aking pamilya. Nagkaroon na ako ng dahilan, direksyon at buhay na makabuluhan na panghabang buhay kong pagsisikapan na mabayaran. Pangalawang video. Maraming taon na ang lumipas mula noong ako ay iniwan ng aking misis at ng aking nag-iisang prinsesa dahil nasangkot ang kanilang sinasakyang jeepney sa isang kakilakilabot na aksidente. Ang tanging pinakamamahal kong pamilya ay magkasabay pa sa aking kinuha ng Panginoon. Sa labis na pagluluksa, naituon ko ang atensyon ko sa alak sa kadahilanang nais mamanhid ang pakiramdam ko. Dahil araw-araw, daig pa ng pakong pinupukpok ng paulit-ulit ang puso kong nadudurog at nagluluksa. Hanggang isang araw, nung napanaginipan ko ang aking misis at sinabi niyang magpatuloy ako sa buhay, dito ko inayos ang aking buhay. Batid kong hindi ko pa oras at habang nag-iintay ako ng aking kamatayan, kailangan kong magpatuloy. At itinoon ang aking sarili sa iba't ibang trabaho. Ginawa kong abala ang sarili ko na tila uuwi na lamang ako sa bahay kapag kailangan ko lang matulog. Bukod sa pag-e-extra sa construction, ako ay kargador din sa pier na nagbabagsak ng mga bagong huli ng isda sa Maynila. Sa sobrang hirap at mano-manong trabaho, ang pananakit ng buong katawan ko ang tanging aking nadarama. Mula sa aking binti, braso, likod at batok, lahat kumikirot pero wala pa ring dadaig ang kirot sa aking puso. Hanggang sa hindi ko na namalayan, mahigit ng 10 taon na ang nakalipas. At isang araw ay nahagip ng aking mga mata ang isang babaeng silbidora sa isang karinderyang kinakainan ko malapit sa construction site kung saan ako nagtatrabaho. Napatingin at napatitig ako ng ilang beses sa kadahilan ng kamukha niya o may pagkakahawig sa yumao kong misis. Magmula nung araw na mapansin ko ang babae, dito na ako madalas kumain hanggat maaari. Nung mga sandaling iyon, para bang may kaunting tuwa akong naramdaman sa puso ko na matagal ko ng panahong ibinaon, na ang masilayan ang ginang ay sapat na para humupa ang matindi kong pagluluksa. Hanggang isang araw habang ako ay kumakain ng tanghalian, hindi sinasadyang natapo ng babaeng waitress ang ulam habang siya ay naglalakad at natapunan ang aking paa ng mainit na sabaw. "Sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Sorry po," sabi niya habang nagmamakaawa. Baka sa mukha niya ang matinding takot dahil baka siya ay mawala ng trabaho. "Okay lang ako, ayos lang," maigsi kong sambit. Siya ay labis na humihingi ng tawad at natakot na baka mawalan siya ng trabaho, kaya naawa ako sa kanya. Nakita kong pumatak ang kanyang luha habang nagpapasalamat at sinabi ko din sa may-ari na ayos lamang ako at sana ay palipasin ang kanyang pagkakamali at huwag siyang sisantihin. Nakita ko namang tumango ang may-ari at sinabing ibabawas na lamang iyon sa sahod niya nung araw na iyon. Hindi ko pa rin mapigilang maawa sa kanya nung marinig ko ang sinabi ng may-ari. Alam ko ang pakiramdam na mabawasan ang kita lalo na sa isang arawang empleyadong tulad namin. Sa ilang araw na nasa isip ko siya, dito ko naisipan na bakit hindi ko tanongin ang kanyang numero at subukan na makipagkaibigan. Nakita ko siyang bago pumasok at nakangiti niya akong binati. Kaya naman, sinunggaban ko na ang pagkakataong iyon at hindi naman niya ako binigo. Naging textmate kami, nakilala namin ang isa't isa. Siya ay si Carmen, mid-30s, isang single mom. Merong isang anak na babae na 13 taong gulang. Mula sa pagiging textmate hanggang sa nagkikita na kami sa labas, nagustuhan ko siya dahil siya ay palabiro, masaya at kuwelang kasama. Isa pang napabighani sa akin ay halos magkasing edad sila nung yumao ang aking misis.
At hindi ako nahirapan na matanggap ang kanyang anak, lalo na ito ay masayahin at bibo. Sa mga lumipas na buwan, pakiramdam ko nagiging seryoso na ang aming relasyon. Dahil sila ay nangungupahan, dito ko naisip na bakit hindi na lang kami magsama sa bahay na tinutuluyan ko. Maliit man pero kasya kaming tatlo. Merong higaan, sala, lutuan at may panooran. Ang bahay na pinag-ipunan namin ng yumao kong misis na galing pa sa programang pabahay ng gobyerno. Magmula nung lumipat sila, ang tahanan ay nanumbalik ang sigla. Nag-live-in kami ni Carmen dahil hindi ko siya maayang magpakasal. Hindi ko din maamin sa kanya pero sa tuwing naiisip ko ito, hindi ako mapalagay o kampante. At nakiusap na kung maaari na magsama na lang kami sa iisang bubong kahit na wala ito sa papel. Ayos lang naman sa kanya ito at natuwa pa nung may sariling kwarto ang kanyang anak at malapit din ang bahay namin sa paaralan. Nanirahan kami parang isang pamilya at inako ko na ang responsibilidad. Ako na ang tumusto sa pag-aaral sa anak ni Carmen. At ramdam ko naman na napahalagahan nila ang mga nagawa ko sa kanya. Masaya at nagkaroon ako muli ng sigla o dahilan para magsikap hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Kasabayan nito, naranasan ko muling maging ama. Nasaksihan na siya ay nakatapos ng sekundarya at nakapag-aral din sa pampublikong universidad. Na naranasan kong maging proud para sa kanyang anak, na lahat na kayang ihandog ng isang ama para sa kanyang pamilya ay nagampanan ko iyon para sa mag-ina. Lumipas muli ang panahon, dumating ang araw na ikakasal na ang anak ni Carmen na nakilala niya sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko mapigilan na maging masaya para sa kanya at masabik na makitang natagpuan na niya ang lalaking mag-aalaga at makakasama niya habang buhay. Dahil nais ko siyang bigyan ng magandang regalo, ang naisip ko ang mag-book ng kanilang pang-honeymoon sa Boracay. Hindi man sobrang garbo ng hotel pero maayos at maganda naman ang napili ko mula sa travel agency na napagtanungan ko. May kamahalan pero sulit ito dahil parang tunay na anak na ang turing ko sa kanya. Kaya naman nung gabing maghahapunan kami, dito ko tatanungin ang anak ni Carmen kung ano ang opinion niya hinggil dito. Nung hapunang ding iyon, masaya kaming nagkukwentuhan tungkol sa kanyang engagement at mga plano nila hinggil sa kanilang kasal. Habang nagkukwento siya ng mga detalye tungkol sa disenyo ng kanyang trahe de boda, color theme, bulaklak, venue at iba pa, hindi ko maiwasang maimahe na kung nabubuhay lang din sana ang anak ko, marahil ganito din siya kasaya. Nung nakahanap na ako ng tiyempo para tanungin siya sa plano kong regalo, Iha, may sasabihin sana ako sa'yo. Maigli kong sambit. Tito Eman, pwede po bang makahingi ng pabor? Bigla niyang sabi na tila hindi narinig ang sinabi ko. Okay, sagot ko. Pasensya na po, pero itatanong ko lang po kung maaari po ba na maghatid sa akin sa altar ay ang aking biological father. Tutal po siya naman ang tunay kong ama, wika niya. Nung marinig ko iyon, para akong sinampal ng 2x2. Ang sakit dahil akala ko ama ang kanyang turing sa akin. Ako ang nag-alaga sa kanya, nagpaaral sa kanya. Umako ng responsibilidad na dapat sana ay papel ng sinasabi niyang biological father. Hindi ko mailarawan ang emosyon ko. Marahil dismayado, marahil nainggit, kaya hindi ako nakasagot. Nagsalita pa ito na kamakailan merong ugnayan ang anak ni Carmen sa kanyang ama at maraming taon na itong nangyari. Pero mas pinili nilang ilihim ito sa akin. Pasensya ka na, pero baka pwede mong pagbigyan ng isang hiling niya. At ipinapangako ko, magiging tapat at mabuti mo akong kabiyak at pagsisilbihan kita habang buhay. Sabi ni Carmen sa akin. At hindi pa iyan nagtatapos. Pinakiusapan din nila ako kung maaari, huwag din daw akong dumalo sa kasal. Lalo na ayaw nilang maging tampulan ng tsismisan. Dismayado na nga ako nung mas pinili niyang mas gusto niya ang tunay niyang ama. Na alam ko naman na malapot ang dugo kaysa sa tubig. Na naintindihan ko ang desisyon niya. Ngunit ang hindi ko maintindihan na pati ang pagdalo ko sa kanyang kasal ay bawal din. Kaya mas labis na nakakadismaya nung marinig kong sinabi niya ito.
Bakit? Biglang lumabas na tanong sa labi ko. Dito ko nalaman na ang tunay palang ama ng kanyang anak ay nakatira sa isang malaking tahanan na animoy malamansyon. Ang lalaking nakabuntis sa kanyang ina ay may asawa na at si Carmen ay isa sa kabit nito. At nung ipinanganak na ang bata, inabandona na sila nito. Ang lalaking papakasalan ng anak ni Carmen ay mayaman din. Nagulat din ako dahil ang ipinakilala niyang ama ay ang kanyang biological father na pagkakaalam ng fiancé nito at wala pala silang ideya tungkol sa akin. Sa kadahilanang ikinahihiya ako ng bata, isang mano-manong trabahador, isang construction worker na nasa isip niya o palagay niya, alam niyang hindi siya tatanggapin ng kanyang fiancé kaya siya nagsinungaling hingil sa kanyang estado sa buhay. Ayon pa sa kanya, kapag sinabi niya ang totoo, walang kasalang magaganap. At nagmakaawa na kalimutan ko na ang kasal at huwag nang mag-abala pa. At maging si Carmen ay ganoon din, na ilang beses na sinasabing isang beses lamang ito mangyayari. Natatanawin nila itong malaking utang na loob kapag gawin o pumayag ako sa kanilang hiling. Hindi ako makapaniwala na matapos ang maraming taon, lumabas ang totoo na hindi nila tunay na pinahalagahan ang mga sakripisyong inilaan ko at ikinahihiya pa nila ang isang tulad ko. Ginamit pa nila ang salitang utang na loob, sila itong hindi alam ang ibig sabihin nito. Ang sakit dahil bukod sa wala pala akong halaga sa kanila, nagmukha pa akong tanga at uto-uto na nagamit nila ako. Naiinis ako sa sarili ko dahil bakit ngayon ko lang ito napansin. Kaya hindi ko na napigilan na mapasigaw at umalis sa bahay dahil ayaw kong makita ang kanilang muka. Gusto ko pagbalik ko, wala na kayo dito sa bahay. Kung hindi ako mismo ang kakaladkad sa inyo palabas. At huwag na kayong babalik dito. Nang gagalaiti kong sabi. Hanggang sa ilang linggo na lang ang natitira bago siya ikasal. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Carmen na hindi kinikilala ng biological father ang kanyang anak at sinabihang huwag na silang gagambalain pa. Wala akong pakialam, huwag mo akong tawagan, sambit ko. At hindi pa dyan nagtatapos. Na tinanong din niya ako kung maaari ba silang bumalik. At ako ang maghatid sa altar at tumayong ama sa kanyang anak sa araw ng kasal nito. Hindi ko mapigilan na matawa dahil wala sa wisyo ang mga pinagsasasabi niya. O tila ba, manhid lamang ito o sadyang makapal ang muka. Napakiramdam ko parang tira-tira ako na parang tutong na kanin na kakainin lamang dahil wala nang pagpipilian. At syempre, tumanggi ako. Ayaw ko nang makisalamuha sa kanila, mga manggagamit at mga sinungaling. Makalipas ang ilang mga panahon, nabalitaan ko na ang fiancé ng anak ni Carmen ay ayaw nang ituloy ang kasal. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, pero tingnan mo nga naman, napakabilis ng karmang dumating sa kanila. At dahil hindi sila nagtagumpay sa kanilang plano, ang mag-ina ilang beses na nagpabalik-balik sa aking tahanan at nakikiusap na tanggapin ko silang muli. Hanggang sa linggo at buwan na ang nagdaan, hindi sila sumusuko. Labis silang nagtsatsaga sa pagmamakaawang buksan ko muli ang aking tahanan para sa kanila. Pero hindi ako magpapatinag. Natuto na ako, hindi na ako tulad ng dating madali nilang mauto. Ayaw kong mapaligiran ako ng mga taong ingrata, walang malasakit at makasarili. At itinuon na lamang muli ang aking atensyon sa aking sarili para makamtan ko ang katahimikan at kapayapaan. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!